Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Bakalintal, ang inyong doctor next door. Tatlo sa bawat 10 Pilipino mayroong chronic kidney disease. Ano nga ba ang sakit na ito, paano ito maiiwasan at paano ito ginagamot? Narito ang isang kwento. Taong 2004 nang pumasok sa call center si Ron. Noong mga panahong iyon, aminado siyang hindi niya naaalagaan ng maayos ang kanyang katawan. 90% ng kinakain ko talaga fast food. Fast food talaga siya. Tapos aside from that, since nasa call center ka, meron din dyan mga tukso. Paglabas mo, meron dyan mga bisyo. So, naging uminom din ako dati, tapos nagsisigarilyo din ako yung mga panahon na yun. Medyo naging malakas din kasi parang peer pressure din eh. Nagtagal ang ganitong lifestyle ni Ron. Dahil nag-e-enjoy naman, hindi raw niya agad napansin na may iniinda na pala siyang sakit. Hanggang sa lumala na ng lumala ang mga sintomas. Meron ng symptoms na pamamanhid ng kamay sa kasukasuan. Medyo parang yung feeling mo parati kang may lagnat tuwing weekend. Mahina yung pakaramdam mo. Isang araw, kinailangan na siyang dalhin sa ospital dahil sa labis na pagkahilo at pagsusuka. Sumailalim siya sa mga pagsusuri at doon nalaman na mayroon na siyang chronic kidney disease at kinakailangang sumailalim sa emergency dialysis. Ang dialysis ay ang paglilinis ng dugo ng mga taong hindi na gumagana ang kidneys. Sa pamamagitan ng isang makina, tinatanggal ang mga toksin at ang sobrang likido sa katawan. Noong una, tumanggi si Ron na sumailalim dito. Pero at that time, 2014, talagang takot ako para sa sarili ko. Kasi unang-una, hindi bago sa akin yung pagdadialysis. Nung kabataan ko, nung mga college ako, siguro mga first and second year college, nagdialysis din kasi yung tatay ko. At hindi siya nagtagal. Humingi pa ng second opinion si Ron pero ganoon pa rin ang resulta. At dahil takot magpa-dialysis, sumubok muna siya ng mga alternative treatments. So pumunta ako sa iba't ibang doktor, nag-traditional Chinese medicine ako. Pero mayroong konting pagbabago, mayroong konting improvement, pero hindi yung improvement na gusto ko. Napilitan din si Ron na sundin ang payo ng kanyang doktor. Ngayon, 10 taon na siyang nagdadialysis at patuloy na nakikipaglaban sa end-stage renal disease. Marami na rin siyang komplikasyon na pinaglabanan tulad ng heart failure, pagkakaroon ng tubig sa baga, pneumonia at COVID-19. Nakaranas din daw siya ng anxiety at ng depression. Sa pamilya, sir, paano nakaapekto ang CKD sa pamilya ninyo? Sa pamilya ko talagang malaki yung naging effect kasi nung una ako nag-dialysis, parati akong may bantay, parati akong may kasama. Siyempre yung financial burden din, especially nung 10 years ago, napakamahal ng dialysis dati. Kasi halos masiro talaga kami. Maubos yung savings. Dagdag pa ni Ron, nakakaapekto rin ang kanyang sakit sa kanyang pagiging padre di pamilya. Sa anak ko siguro may epekto rin. Kasi lalong naging konti yung time na na-spend ko sa kanya. Kasi imagine mo, magda-dialysis ako Monday, Wednesday, Friday, 4 hours kada araw. So parati akong wala sa bahay, tapos may work ako ng Monday to Friday. Mapapanood to, sir, Ron, ng anak ninyo, 14 years old na siya, 10 taon makalipas ang diagnosis ninyo. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? Siguro ang gusto kong sabihin sa kanya is, ginawa ko to para sa'yo. Kasi nung bata ka. Sorry ah. Nung kasing nagkasakit ako, sobrang bata pa niya. Parang 4 years old. Magpa 5 lang siya.
Siguro sabihin ko sa kanya, pasensya ka na. Kasi nung kabataan mo, hindi tayo masyadong nakapaglaro. Hindi kita masyadong nasamahan sa mga activities mo sa school. Pero lahat ng to ginawa ko para sa'yo. Para makasama pa kita ng matagal. At makita kitang lumaki ng mabuting tao. Ang chronic kidney disease o CKD ay ang unti-unting pagkasira ng mga bato hanggang sa hindi na nito kayang salain ang dumi sa ating dugo. Pero paano nga ba nagkakaroon ng CKD ang isang tao? In our country and worldwide, the number one cause of CKD is diabetic kidney disease or diabetic nephropathy. Number two, yung hypertension. Other causes would include pwedeng polycystic kidney disease, chronic glomerulonephritis, pwedeng recurrent na infections affecting the kidneys, pwedeng recurrent na kidney stones, at iba-iba pa. Sa early stages ng CKD, halos walang mararamdamang sintomas ang isang tao. Kapag may mga sintomas na, kadalasan ay nasa mas advanced stage na o pwede ring nasa end stage na ang sakit. Pwedeng yung pamamanas or swelling because of water retention, pwedeng sa muka, pwedeng sa paa, or any na dependent areas ng katawan. Yung ibang tao, nagsasabi na meron silang pagbula ng ihi. Pwedeng magkaroon ng pangangate, pwedeng nag-iiba yung sleep cycle, pwedeng magkaroon ng mga seizures or convulsion. Kung maagang madidetect ang CKD, pwede pa itong maagapan at mapabagal ang pagkasira ng mga bato. Sa ating pagbabalik, isang pangmatagalang lunas sa end-stage kidney disease ay ang kidney transplant. Lahat ng dapat ninyong malaman tungkol dyan, dito lang sa Doctor Next Door. Kapag nasa stage 5 na ang chronic kidney disease, isa sa inirecommend ng lunas ay ang kidney transplant. Pero bakit nga ba kakaunti lamang sa mga pasyente ang sumasailalim dito? Walang bisyo pero aminadong hindi healthy ang lifestyle noon ni Josefel Garcia. Mahilig siyang kumain ng mga processed at instant foods. Hindi rin siya palainom ng tubig. Ang ginagawa ko, soft drinks, tapos coffee. Dahil sa opisina, coffee, parang nakakailan beses. Yung tubig, ini-ignore ko yung tubig. Then, hilig ako sa chichirya. Noong 2006, nabuntis si Josefel. Nang magpatingin sa doktor, doon nakita na may chronic kidney disease o CKD na pala siya. Sinabi nung OB-GYN ko na pa-check ko daw yung kidney ko kasi may protein yung urine ko. So, nagpa-check ako sa NKTI, then nakita nga na may protein, then nalaman na stage 3 yung CKD ko. Wala siyang naramdamang sintomas pero wala rin siyang kaalam-alam na apektado na pala ng kanyang sakit ang dinadala niyang sanggol. Parang binagbagsakan ako ng kasi first baby ko yun, tas lalaki pa. And we're expecting na nga yung baby. Lahat nabili ko na yung gamit niya, lahat kompleto na, ipapanganak ko na lang siya. Tapos yun, wala siya. 3 beses pa ulit nabuntis si Josefel pero nakunan lamang ulit. Binaliwala rin niya ang sakit na CKD. Hanggang sa noong 2016, muling nabuntis si Josefel. Napaanak siya kahit 6.5 buwan pa lamang. Nagstay yung baby ko sa NICU for 2.5 months. Inoperahan yung baby ko sa puso kasi may butas yung puso niya dahil nga PDA, hindi pa buo yung puso niya. Buti na lang, ang bait ni Lord, yung lungs niya hindi dumugo at saka yung brain niya. Ayon sa nephrologist, madalas magkaproblema sa reproductive health ang mga mayroong CKD. Mas high risk for intrauterine growth restriction or yung parang yung baby mo hindi siya lumalaki ng tama. Mas high risk for mga congenital anomaly, high risk para mamatay yung baby. Naging maayos naman ang paglaki ng anak ni Josefel. Pero 3 taon ang lumipas, mas lumala ang kanyang CKD.
ang bilis niya. Ang bilis niya. Sobrang ingat na ako dahil yung pagkain ko, pinipili ko na lahat ng kakainin ko. Pero dahil CKD ko is aggressive nga siya, nag-stage 5 siya. Dahil end stage na, nagdesisyon siyang magpa-dialysis. May dalawang klase ng dialysis o ang paglilinis ng dugo ng mga taong hindi na gumagana ang kidneys. Una riyan ang hemodialysis. Sinasala ang dugo ng pasyente gamit ang makina na konektado sa braso o liig ng pasyente. Kumbaga, parang nagiging artificial itong bato o kidney. Pangalawa, ang peritoneal dialysis. Ginagamit ang lining ng tiyan na tinatawag na peritoneal membrane para salain at linisin ang dugo. Gaya ng hemodialysis, tinatanggal din ito ang lason sa dugo. Pwede itong gawin sa bahay. Maaaring mag-avail ang mga CKD patients ng hemodialysis package ng PhilHealth. Nasa 6,000 pesos ang sasagutin kada session. Dahil hindi madali ang pagdadialysis, naisip ni Josephel na magpa-kidney transplant kahit alam niyang suntok ito sa buwan. Pahirapan kasi ang paghahanap ng donor. Ang dami talagang nakapila. That time na nag-seminar ako, nagpalista ako dun sa Cadiver. Nasa kami, 100 plus. So, kailan ako? So, but that time na meron na, patahin na ako. Nagbaka sakali si Josephel sa kanyang mga kamag-anak. Unang nagpa-test ang kanyang asawa. Hindi kami pwede kasi may kidney stone yung husband ko. Nagpa-test yung mga kapatid ko, yung 4 kong kapatid, hindi rin pwede kasi may hina yung kidney nila. Tapos, yung mga kasambahay ko, nag-volunteer sila. 4 silang nag-volunteer. Yung isa, nayaya ng anak ko. Naawa daw kasi siya sa akin kasi nakikita niya ako na kasama ko kasi siya pag nagpapadialysis. Then, biglang, nag-match kami. After ko mag-pray, Lord, sana ito na. Matapos makumpirmang kamatch niya ang kanyang kasambahay, isinailalim sa kidney transplant si Josephel noong November 2019. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang kanyang operasyon at napalitan ang kanan niyang bato. After transplant, parang bumalik ka sa dati. Yung parang hindi ka nagkasakit. As in, kung papipiliin ako between dialysis and transplant talaga. Isang uri ng kidney transplant ang living kidney donation o yung kidney na mula sa taong nabubuhay pa. Yung living kidney donation, pwedeng related or kadugo ng pasyente, yung donor, pwede ring hindi kadugo. So, both yung recipient, yung makakatanggap ng kidney at yung donor, nag-undergo sila ng mga medical test, medical evaluation para tiyakin na suitable sila na mag-undergo ng procedure. Yung donor dapat walang sakit sa kidneys, walang ibang sakit to make sure na voluntary yung pagdodonate. Kasi alam naman natin na may mga bali-balita, diba, na minsan hindi nagiging voluntary yung pagdodonate ng kidney, parang binebenta or sapilitan. Kung walang mahanap na living donor, nariyan ang diseased organ donation o yung kidney na galing sa taong kamamatay lamang. Yun nga lamang, mayroong waiting list. Yung deceased organ kasi, swertihan siya. Kapag ka nag-sign up ka sa waiting list for deceased organ donation, hindi mo masasabi kung kailan ka matatransplant. And the longer you are on dialysis, the longer you are in the waiting list, Kailangan ding compatible ang blood type ng donor at ng recipient. Kung ang CKD patient ay type O, maaari lamang siyang tumanggap ng kidney mula sa type O. Habang ang type AB, pwedeng tumanggap mula sa lahat ng blood type, kaya ito ay tinatawag na universal recipient. Pagdating naman sa mga donors ng kidney, pwedeng mag-donate ang type O sa lahat ng blood type, kaya ito ang tinatawag na universal donor. Kung maging maayos ang transplant, hindi na kailangan pa ng dialysis. Para naman sa mga living donor, posible pa rin bang mabuhay kahit na isa lamang ang kidney? normal pa rin. Actually, pagka healthy
at normal yung function ng kidneys ng donor, hindi makakaapekto sa kanila, hindi mababawasan yung overall function ng kidneys. Milyon ang gagastusin sa pagpapakidney transplant. Kaya si Josephel, ginawa ang lahat para mag-qualify sa programa ng PhilHealth na Z-Package. Sa ilalim nito, sasagutin ng PhilHealth ang 600,000 pesos na bayarin. Kailangan lamang maipasa ang mga kriteria. Kabilang dyan ay dapat walang problema sa puso at dapat pasado sa stress test. Habang tumatakbo ko, iniisip ko kailangan ko mabuhay para sa mga anak ko. Sinisigaw ko yung pangalan ng anak ko habang nagte-treadmill ako. Matapos ang transplant, sinubukang mag-ketogenic diet ni Josephel dahil akala raw niya healthy ito para sa kanya. Yung cholesterol ko sobrang taas. Munti ka na ako atakin sa puso. Kaya pinagalitan ako ng mga nephrologist ko. Sabi niya, alam mo bang number 1 bala? Hindi namin inaalaw na mag-undergo kayo ng keto diet. 5 taon mula nang mapalitan ng kidney, halos bumalik sa normal ang pamumuhay ni Josephel kaya muli siyang nakakapagtrabaho. Empleyado siya ngayon sa Pag-ibig Fund. Payo niya, para maiwasan ang pagkakaroon ng CKD, Uminom kayo ng maraming tubig. Tubig talaga. Tapos, iwasan niyo yung mga instant at saka yung mga may preservatives. Tapos, huwag kayong magpigil ng ihi. Huwag kayong iinom ng gamot na hindi prescribe ng doktor. Lalo na yung mga pang muscle pain or whatever. Tapos, to those naman na gusto mag-undergo ng kidney transplant, ituloy nyo. Kasi may buhay, may buhay after transplant. Katulad ko, nakakapagtrabaho, tapos nagagawa ko lahat na alagaan ko, anak ko, nagagawa ko lahat ng gawaing bahay ulit. At yung mga dati kong ginagawa, bumalik lahat sa normal. Sa ating pagbabalik, anong diet nga ba ang swak sa mga mayroong sakit sa bato? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. Ang gamutan sa chronic kidney disease, kinakailangang sabayan ng tamang pagkain. Ano nga ba ang mga diet options na pwedeng subukan? Narito, panoorin natin ito. mahalaga ang healthy diet para sa mga taong may problema sa bato. Kasama po natin ngayon si Sir John. Isa siyang kidney transplant patient for gaano katagal na, Sir? 14 years po. 14 years. At ngayon ay magluluto tayo ng kanyang kakainin. Ano pong menu natin for today? Malulutuin ko po yung stir-fry na bean sprout with tofu and fried fish po, yung bangus. Bakit ganito yung diet natin, Sir? Ngayon po kasi naka-low protein diet ako. Kailangan ko po kasi magbaba ng protein kasi nagtatapon ako ng protein sa ihi. Ngayon okay naman, tuloy-tuloy lang yung pagkain ko ng low protein. Para sa gulay, gumamit si John ng carrots at toge at saka iginisa kasama ang plant-based protein na tokwa. Isa pang source ng protein na inihanda niya ay ang pritong bangus. Simpleng-simple, pero ang mahalaga, pasok sa diet na inirekomenda. Pagkatapos magluto ni Sir John, kasama din naman natin ngayon si Sir Dem, isang nutritionist dietitian din, katulad ko. Tatanungin natin siya ngayon kung ano nga ba ang masasabi natin dito sa pagkain na inihanda ni Sir John. Okay, actually, very good. Very good sa kanyang meal preparation si Sir. Pasok yung mga natin, yung mga kailangang criteria natin. Kanina, sa meal prep ni Sir, sobrang onting salt, if any, halos walang ginamit. Third is low phosphorus. Wala tayong ginamit na any processed foods sa meal prep na ito. Okay, so pasok na sa dalawa. So sa toge, sa tofu, even sa fish, sa choice of fish ni Sir, very low potassium. Maybe moderate phosphorus dun sa ating carrots. As low protein, ang mga protein sources natin, we added plant proteins, yung tofu, and fish, which is a very good source of moderate protein. So portioned properly for his needs, hindi sobra, hindi kulang, so saktong-sakto yung sa kanya. Pasok dun sa 4 criteria natin for those with renal diseases. Maliban sa diet, mahalaga rin ang tamang exercise. Para sa may mga kidney conditions, mainam na pumili ng mga low-impact exercises.
Ito ang mga physical activities na mababa ang strain sa inyong joints and muscles. Isa na riyan ang walking. Ang ikinaganda sa paglalakad, pwede mo itong gawin kahit nasaan ka man, anumang oras. Aim for at least 10 to 20 minutes of walking per day. Malaking hakbang na yan para sa kalusugan ninyo. Bago maglakad, siguraduhin nakapag-warm up. Gumamit ng breathable clothes at proper walking shoes. At huwag kalimutan mag-hydrate. Isa pang option ang swimming. Tinuruan ako ni Coach Ali ng basics para sa exercise na ito. Coach, bakit magandang low-impact exercise ang swimming? At ano pa ang benefits ito sa katawan? So yung buoyancy ng water, it reduces the stress on the joints and the bones. So it's an ideal exercise for all ages. So other benefits is it enhances cardiovascular health. It also helps with building endurance, promotes building muscles. It also helps in promoting mental health, wellness. Nagsimula muna kami sa ilang swimming drills gaya ng breathing, gliding, kicking, at stroking. Pagsamasamahin ang natutunan at makakalangoy ka na. Tandaan, walang magaling sa umpisa kaya practice lang. Isa pang paalaala, kumonsulta muna sa inyong doktor para masiguradong pasok sa health needs ninyo ang gagawing ehersisyo. May mga simpleng hakbang para gawing malusog ang ating mga katawan. Alamin lamang ang nararapat sa kalagayan ninyo para maalagaan ang kalusugan. Ang pagkakaroon ng malusog na mga bato, malaki ang papel sa pangkalakatang kalusugan at balanse ng katawan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.